Mapagpalang araw sa ating lahat. Magtungo na tayo sa ika-4 na markahan, ang unang linggo ng ating pagkikita, ang pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations. Mapabatid natin sa ikatlong markahan na nagbubuo na ang iba't ibang bansa ng kanilang pagkakaporma bilang isang bansa sa Timog Silangang Asya. Gayon din, kaalinsabay nito ay ang pagbubuo rin ng regional na organisasyon sa ating kinapapaloobang rehiyon. Mapabatid natin na sa araling ito, makikita natin ang bunga ng Bangkok Declaration, ang pagtatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Agosto 8, 1967, nilagdaan ng 5 bansa, primarya, ng Timog Silang Asya ang pagbubuo ng organisasyong ito, tulad ng bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Sila ang mga naging unang kasapi ng ASEAN. Nung nagbukas na sa internasyonal na mundo ang iba't ibang bansa ng mga dating komunistang bansa tulad ng Vietnam, Laos at Cambodia, ay unti-unti na rin itong pumaloob sa nasabing organisasyon. Gayon din ang Myanmar at nung demokratisasyon ng Brunei. Dagdag pa, Hulyo 23, 2006, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta, formal siyang lumagda rin sa kasunduan at maging kasapi sa loob ng 5 taon ng nasabing organisasyon. Ito ang itinuturing na simulain ng ASEAN. Samantala, ang Papua New Guinea naman ay kasalukuyan ay naging tagamasid lamang mula 1976. Ano nga ba ang pangunahing layunin ng ASEAN? At higit sa lahat, mapalago ang ekonomiya, kaunlarang panlipunan, maisulong ang kultura ng iba't ibang kasaping bansa at gayon din ang kapayapaan at katiwasayan ng rehiyon. At higit sa lahat, ito ay lumalagda ng iba't ibang kasunduan na pinagtitibay ng iba't ibang bansang kasapi nito. Tungoy na natin ang iba't ibang layunin ng ASEAN. Mayroon akong ibibigay sa inyong 15 layunin. Una, ang pagpapanatili ng kapayapaan at katiwasayan at katatagan ng rehiyon ang unang pangunahin at layunin ng ASEAN. Higit upang mapalakas ang mahalagang simulain na nasimulan na ng iba't ibang bansa. Dagdag pa, ang ikalawang layunin naman ay mapagbigkis at magkaroon ng katatagan sa rehiyon. May isasagawa lamang ito kung mapapatupad at pagtataguyod ang pagtutulungang politikal, pangkaligtasan, panghabad hanap buhay at pangkultura. Ang ikatlong layunin naman ng ASEAN ay ang pagkakaroon at nagpapanatili ng mga bansa sa Timog Silang Asya bilang isang sonang malaya sa mga sandatang nuklear o nuclear weapons. Malaya rin sa lahat ng sandatang pangwasak sa katauhan. Ang ika-4 na layunin ng Timog Silang Asya nung binubuo ang ASEAN ay ang matiyak na ang lahat ng mamamayan ay kasapi sa pagsusulong ng nabubuhay sa mapayapang bansa at mapayapang mundo. Mayroong kapaligirang makatarungan, malaya at nagkakasundo. Ang ikalimang layunin naman ay ang pagkakaroon ng isang pamilihan at pundasyon ng produksyon, nakipagsabayan sa galing ng kailanmang bansa sa Timog Silang Asya. Kabilang dito ang pagpapaigting ng larangang pang-ekonomiko, mapadali ang mga pangkalakalan at pamumuhunan sa iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Ang ika-6 naman ay ang mapababa ang antas ng kahirapan at higit sa lahat ay mapaunlad ang iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. May isa sa katuparan lamang ito kung magkakaroon ng pagdadamayan at pagtutulungan ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang pang-7 layunin naman ay ang pagsusulong ng mabuting pamamahala. Mangyayari lamang ito kung magkakaroon ng pagpapatatag sa demokrasya. Higit sa lahat ay pagpapasulong ng kapangyarihan ng batas o rule of law. May isa sa katuparan din ito kung magkakaroon ng pagtatanggol sa karapatang pantao at ang pangunahing kalayaan na mayroong pagsasaalang-alang sa karapatan ng bawat bansang kasapi nito. Ang bawat kasapi
ng Association of Southeast Asian Nations. Ang ikawalo naman ay matugunan ng mabuti ang alinsunod sa mga sinmulain ng Timog Silangang Asya. Masaklaw ang seguridad, ang lahat ng uri ng pananakot at krimeng nagaganap sa rehiyon. Nagkakaroon ng pagtutulungan sa oras na mayroong transnational crimes na nakakumit ang iba't ibang bansa at iba't ibang mga sindikato sa loob ng rehiyon. Mababatid natin nangyari ito sa konteksto natin noon nung si Alice Guo ay tumakas patungo sa Indonesia. Si Alice Guo ay nakuha sa Indonesia at nakipag-transact tayo sa Indonesia upang maibalik sa atin ang isang puganteng Chino na nagpanggap na Pilipino sa matagal na panahon. Ang ikasyam na layunin ng Association of Southeast Asian Nations ay ang itaguyod at may pagpatuloy ang kaunlaran sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Paniniwala ng rehiyon na baliwala ang kaunlaran kung hindi magiging ligtas ang ating kalikasan. Ang patuloy na paglago ng likas na yaman, mapanatili ang pamanang pangkultura at pataas ang uri ng buhay ng mamamayan. Ang ikasampu ay ang pagtutuon naman sa mahalagang aspekto ng serbisyong sosyal o serbisyong pampubliko, partikular ang edukasyon. Mapauunlad lamang ang yamang tao ng bansa kung magkakaroon ng pagtutulungan ang rehiyon upang maitaas ang antas ng ating edukasyon at ang pagsusulong ng habang buhay na pagkatuto o lifelong learning. May susulong din ito sa tulong ng agham at teknolohiya upang mabigyan ng kapangyarihan ng bawat mamamayan ng Asya na mapalakas ang pamayanan nito. Ikalabing-isa ay ang pabutihin ang kalagayan at kabuhayan ng mga mamamayan ng Asya. May isa sa katuparan nito kung mabibigyan ng pantay na pagkakataon para sa kaunlarang pantao, kagalingan ng isang tao, at katarungang panlipunan. Panlabindalawa ay ang pagpapalakas ng pagtutulungan at pagtatatag ng mga kapaligirang ligtas, matiwasay, at malaya mula sa pag-ipinagbabawal na gamot sa mamamayan ng ASEAN. Sumunod sa ating listahan ang layunin ng ASEAN na magkaroon ng oryantasyong pantao. Nakabatay sa tao ang sentro ng kaunlaran. Hinihikayat itong lumahok at makinabang sa proseso ang mga tao sa pagiging kabilang ng ASEAN at pagtatayo ng pamayanang ASEAN. Ikalabing-apat ang pagtataguyod ng pamana ng rehiyon. May tataguyod lamang ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng higit na kamalayan kung ano bang kultura, pagkakakilanlan, tradisyon na mayroon ang ating rehiyon. May paniniwalang meron tayong shared identity sa ating kinapapalobang geographical, partikular ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang panghuling layuning aking ibabahagi ay ang pagkakaroon at pagpanatili ng aktibong bahaging dapat nating gampanan bilang miyembro ng ASEAN. Pangunahing lakas natin ang pagtutulak sa pagkakaroon ng ugnayan at pagtutulungan sa kapwa natin miyembro ng ASEAN. Gayon din kasamahan sa labas at hindi maiayos ang rehiyon kung hindi tayo makikipagtulungan sa isa't isa. Malinaw na dapat magkaroon ng kaayusang panrehiyon na lantad, malinaw at masaklaw ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Ang organisasyong struktural naman ng ASEAN ay may tuturing nating nakapaloob sa bawat pagpupulong nito, ang kapulungang ASEAN o ang ASEAN Summit. Binubuo ito ng mga namumuno sa bansa o pamahalaan. Ito ang nagsisilbing pinakamataas na lupon ng bumabalangkas ng mga patakaran, resolusyon na isinusulong ng organisasyon. Ang mga bansa ay nag-uusap, nagbibigay ng gabay, at nagpapasya sa mahalagang usaping maiugnay sa pagkamit ng mga layunin ng ASEAN na ating nabanggit kanina. Paano nga ba tayo susulong bilang isang organisasyon? Maraming sinasangguling suliranin tulad na lamang ng mga makikita natin. Una na rito ay pinag-uusapan ng suliraning sinasangguni sa sangguniang tagapag-ugnay ng ASEAN o ASEAN Coordinating Council o ACC meeting. Naganap ito noon sa larawan na nakikita sa Lao PDR noong Oktubre 8, 2024. Idinaraos ito 2 beses sa loob ng isang taon.
kung saan tumatayong punong abala ang kasaping bansa na nanunungkulan bilang tagapangulo ng ASEAN. Umiikot ang tagapangulo ng bawat bansa sa Timog Silangang Asya sa iba't ibang taon, sa iba't ibang bansa. Ang kasalukuyang tagapangulo ng ASEAN ang siyang nagtatakda ng petsa ng pagpupulong at sumasangguni sa mga kasaping bansa. At ang mga kasaping bansa naman ang nagsisilbing host ng pulong o summit. Dagdag pa sa organisasyong struktural ng ASEAN ay ang pagkakaroon din ng pagkilala natin tulad na lamang sa AECC. At sila naglalatag ng mga hakbangin, paraan upang malutas at maiwasan ang mga hamon ng globalisasyon at pandaigdigang kalakalan. Isa pa rito ang APSC o ang Asian Political Security Community na layunin na tumulong na panatili ng mapayapa at ligtas na rehiyon. Sinisikap ng ASCC naman ang ASEAN Economic Community Council sa ekonomiko at ang ASEAN Socio-Cultural Community Council ng mga pagpupulong na may taguyod at mapanatili ang mapagkalinga, malasakit sa lipunan at ugnayan ng ASEAN. Sa kabuuan, ito ang mga hinihirang nating tagumpay ng ASEAN. Ang ZOPFAN o ang Zone of Peace, Freedom and Neutrality na nasimulan at napasinayaan na noong 1971. Ang Declaration of ASEAN Concord na itinakda natin noong daan sa Bali, 1976. Ang meeting ng ASEAN WFC Commission. Makikita sa larawan na ito ay pinasinayaan noong Agosto 8, 2014. At ang ASEAN Integration, One Vision, One Identity, and One Community. Ilan lamang ito sa mga tagumpay ng ASEAN. Tukuyin natin kung kayo ba'y natuto at malalaman natin ito gamit ang pagsubok nito. Sabihin kung tama o mali. Ang ASEAN ay binubuo ng mga bansang Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, at Vietnam. Sila nga ba ang pangunahin na naging miyembro nito? Ang tamang sagot ay mali. Hindi kasama ang Vietnam. Pilipinas, Singapore, Indonesia, Thailand at Malaysia ang mga unang kasapi nito. Tingnan natin sa ikalawang pahayag. Isa sa layunin ng ASEAN ang pagpapahina ng demokrasya. Ang tamang sagot ay mali. Layunin nga ng ASEAN na mapatatag pa ang pagsusulong ng demokratisasyon sa rehiyon. Ikatlong bilang. Isa sa tagumpay ng ASEAN ang pagkakaroon ng deklarasyon ukol sa Zone of Peace, Freedom and Neutrality o ZOPFAN. Ang tamang sagot? Tama. Layunin nito na mapanatili ang katiwasayan, kapayapaan, kalayaan, at neutralidad sa mga isyung pampolitika ng iba't ibang bansa. Ang ikaapat na pahayag, ano kaya ang sagot mo? Nilagdaan ng mga kasapi ng bansang ASEAN ang pagkakaroon ng Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone o CNWFZ. Ang tamang sagot? Tama. Bahagi ito at kaakibat din ito ng pahayag sa bilang 3. Ikalamang bilang. Ang ASEAN Vision 2030 ay inaasahang makapagtatag ng mapayapa at matatag na Timog Silangang Asya. Ang tamang sagot, mali. Hindi ito ang nabatid natin na ASEAN Vision. Sa kabuuan, naway natuto ka at higit sa lahat, may talabo ano ang halaga ng bansang kinabibilangan natin dahil mayroon tayong regional na organisasyong higit pang kinabibilangan. Hanggang sa muli, paalam!